instructions po to the PNP to assist the rail operating lines po, no. Given po yung after po yung coordination po as a result of the request from your office with PNP, currently there are police personnel po that are visible at certain times, no, in the different stations of MRT3, LRT1 and LRT line 2. Now for MRT, meron na pong mga major stations wherein there are fixed posts from the PNP, which is in Taft, Cubao, Shaw, Kamuning, and North Avenue. And there are times po that they would also board the trains. Now, given... Hey, sorry ma'am, you said there are times. So ang gusto ko at all times. Wag there are times. Yes Pwede? po. Yes po. Yun Okay. po sana ang ire-request namin. Actually, Mr. Chair, prior to COVID, meron pong tinatawag na rail police. Ang nagpo-provide po ata nun before is NCRPO, the PNP po. Rail police. Yes po. Meron silang detachment that is located in the LRT1 Pasay Depot. Ang ginagawa po noon, all stations, meron pong mga naka-deploy na police personnel and meron din pong nakaboard sa tren. However, nung nagka-COVID po, Nahinto. parang kinuha na po sila pabalik. Okay. So, General, pwede ba natin may balik yun? Mukhang maganda yun. Yes, sir. We will do that po. Actually, that was the instruction of the Chief PNP and the Regional Director of NCRPO. We will implement that immediately. When is going to be implemented? Well, sir, we started already. After this, sir, magmi-meeting kami. Then, nakasama ko naman operation officer in coordination with the management, sir. We will implement immediately. If you need additional budget sa PNP para sa mga overtime and what have you, just let us know. Yes, sir. We will, Para kami dito sa Senado, we will make sure na madadagdagan kayo ng Yes, sir. budget para dyan, para magsipag-sipag naman kayo sa ngalan ng kapakanan ng riding Yes, sir. public. Okay, good. So, babalik na yon, ASEC, yung sinasabi mong railway police, buti lang you brought it up. Thank you. Thank you. So hopefully, paki-monitor lang po, mapabawasan yung incident ng mga harassment, sexual harassment, snatching, and pickpockets, what have you. Okay? Maraming Thank you. salamat po, Mr. Chair. LRT, hindi pa LRT? LRT, 20 stations ninyo, meron kayo na, di ba, meron kayong 20 LRT1, there are 20 stations, right? Tama po, Mr. Chair. Out of 20 stations, bakit bakit 5 lang ang may elevator? Ano nangyari sa 15? So itong 15, hindi to PWD and senior citizen friendly. Mr. Chair, just for yung history, no, the LRT Line 1 was constructed way back in, I think, 1980, 1981. It started operations way back in 1985. So nung panahon po na yon, hindi po panasama sa design yung mga elevators and escalators. So ngayon po, dahil hindi po ganon kalaki yung design ng stasyon dun sa LRT Line 1, yung Line 1 po is yung from Baclaran all the way to FPJ station. Ito po yung tumatakbo ng Taft, tapos sa may monumento po. Hindi po ganun kalaki yung design ng mga stasyon, kaya wala siyang provision na madagdagan or malagyan ng elevators or escalators. Yun po yung current. So how would you address the problem, the issue na nakakarating sa aming reklamo at mga senior citizen natin, itong mga PWD na gustong sumakay at bumaba sa istasyon na yun, a certain station na wala naman palang elevator, escalator. So paano? Good morning, Mr. Chair. Duday de Sales po, head ng HSEQ ng Light Rail Manila Corporation. Mr. Chair, makita natin yung medyo limitasyon sa 5 lang po kasi, so parang 25% lang ng ating istasyon ng may elevators. So ang ginagawa po natin po, Mr. Chair, is may nakaabang na security personnel na tutulong in case meron po silang naka-wheelchair sila o mayroon silang sakay. Tsaka sa katagalan po ng pagsakay nila ng ating pasahero, Mr. Chair, ay nalalaman na rin po kung kailan sila darating.
So nagkaka-assist na po, nababantayan na po sila. At then siguro po worthy to mention din, dahil nga sa limitasyon na luma na yung ating struktura, wala na siyang space, ang ginagawa po ng pamamahalaan ng LRMC ay nakikipag-ugnayan po sa mga kalapit na mga commercial centers po. So halimbawa, Layanas, sa EDSA. So ang ginagawa po natin ay ini-expand natin po ang ating istasyon para doon maka-access po yung PWD para makapunta po sa ating istasyon. Doon po yan, Mr. Chair, sa mga maliliit. Medyo iba po yung proseso, pero kami po ay committed na maging mas accessible po ang LRT1 sa ating mga riding public po. So, that is being implemented already. Nakipag-connect kayo sa mga maliliit na commercial Yes, Mr. Chair. para kumonek doon sa mga LRT stations. Katulad po ng monumento, nung EDSA. Pero kung titingnan mo, Mr. Chair, yung mga bambang, walang masyadong commercial doon, no? Yung mga sementeryo. So, medyo... So, kung may mag-assist, magkarga, Yes, pwede tayo doon. Mr. Chair. Okay, sige. Saka kung meron tayong naka-dedicate ng mga personnel po. So, kailan mangyari yung mga commercial establishments na may connect sa inyo? Meron na ho bang mga natapos? May po tayong natapos. So, meron pa po yung ating pong... Saan po yung dalawa? Saan po yung dalawang? meron po tayo ng EDSA and then meron din po tayo ng SM po sa Monumento. Okay, good. Okay. Now, bago yung pinakamabigat sa problema sa MRT, yung sa MMDA, meron ba? Mr. Artes, Attorney Artes, yung meron kayong pinagawa na ramp sa MRT na grabe naman. Supposed to be dapat para sa PWD yun, sa senior citizen. Kahit may mga bata, hirap na gamitin yun. Ano nangyari sa? Sino bang kontrakto nyo doon? Mr. Chair, i-put ko lang po sa proper context. 18 po ang stations ng bus carousel. So far, 5 pa lang po yung nalagyan na actually it's a DOTR project implemented lamang po ng MMDA pero kami po ang nagplano niyan, pagawa. Meron po kasi itong particular na ito, 5 po yung stations, Mr. Chair, na nilagyan po natin ng manlift. Bali, 15 manlifts po yan. Ito lamang naman pong isang ito ang nagka-problema dahil po nagkaroon po ng restriction sa height. Dahil ito pong station na ito, nandito po ang taga MRT, ito po yung pinakamababang point ng elevation ng relays po ng tren. So, based doon po sa ibinigay po sa ating height restriction at yung existing po kasi yung footbridge dyan, Mr. Chair, yung dalawa po sa tabi, maayos naman po. Ito lang po talagang sa gitna. Dahil may poste po siya, hindi po pwedeng ihaba dahil lalabas po siya sa EDSA. At so nagkaroon po ng limitasyon sa height and sa space. So ito lang po yung ating magagawa. Correct me if I'm wrong, nandito naman po ang taga NCDA. Even po yung batas po natin sa PWD, recognize po itong mga challenge na ito. Kaya po doon sa isang provision po ng batas sa PWD, wini-waive po yung requirement sa rampa. Dahil nga po, alam naman po natin na ito pong existing structures, minsan po talaga may challenge regarding PWD. Pero masasabi ko po, doon po sa 15 elevators po na inilagay natin, ito lang po yung nagkaroon nga po ng problema. Pero in-address na po natin, una-una, dahil hindi na nga po siya ipagagamit sa naka-wheelchair, inayos po natin yung slope. So, compliant na po siya. Then, lalagyan po natin ng wheelchair lift, Mr. Chair. Itong particular na station po na ito, para po yung mga naka-wheelchair po ay makagamit po at makakaroon ng access sa bus carousel. Insofar as yung slope naman po, pinakikinabangan po yan, Mr. Chair, ng matatanda, buntis,
yung may mga heart conditions, at yung may kapansanan na hindi po naka-wheelchair, Mr. Chair. In fact, yun po yung na-observe namin po na gumagamit nitong lifts po natin, pati po itong particular rampa. In any case, nagdagdag po kami ng features like yung handrail, at ganoon din po, maglalagay po kami ng tao para mag-assist po para sa mga ating po mga PWDs at yung gagamit po nitong rampa, Mr. Chair. Thank you. DOTR o MRT, pwede ba natin ma-extend yung hours of operation ng MRT? Ngayon kasi hanggang 10 lang, samantalang sa ibang bansa, if you go to Hong Kong, their MRT trains, metro trains, operates hanggang sa 1 a.m., sa Singapore hanggang 12:30 a.m. So, bakit sa atin hanggang 10 lang? Kung minsan dumadaan ako dyan sa EDSA, nakikita ko yung ang haba-haba ng pila ng mga commuters sumasakay, especially nasa yung service industry natin, yung mga nag-overtime. So, paano yun? Pwede ba natin ma-extend? Mr. Chair, we'll try to see po how we can shorten po the maintenance, no? Pero just for the information po, yung last train po na umaalis na, let's say for MRT, no, from Taft Avenue is at 10:30. So, makakababa po yan sa depot. Yung pinuntahan niyo po na lugar sa may Trinoma, makakarating po yan doon mga 11:15. Pagdating po doon, mangyayari po is pag clear na po yung buong linya, mag-shutdown po tayo ng power, and then tsaka lang po pwedeng umakyat yung maintenance team po natin. Meron din po tayong tinatawag na mga railborne maintenance vehicles na hindi po siya kailangan ng power, no, pero yung gulong po niya sa relays po tumatakbo. After po noon, so by the time makakapag-deploy po sila, makakapag-umpisa sila ng trabaho nila, nasa mga 12:00 na po. No? Also, yung mga ating mga tren, iniisa-isa po yan na nag-check nung daily routinary checks po natin, as also yung power system natin and yung signaling which is used for the safety, no, nung entire rail system natin. Matatapos po sila, given na 4:30 kailangan po naming mag-umpisa ng operasyon, kailangan po 3:30 nag-restore na po kami ng power, which means from 12 to 3:30 at 12 po sila makakapag-umpisa. Kung 3:30 magre-restore kami ng power, 2:30 dapat nag-uumpisa na po silang mag-clear ng linya. So ang working time lang po talaga ng maintenance is 12 to 2:30. So tinry po namin pag-aralan kung paano namin ma-minimize, pero susubukan po namin po ulit. Kaya lang ayaw po Yes, ma'am. Bakit nagagawa sa ibang bansa at hindi natin kayang gawin dito? Like I said, Hong Kong, hanggang 1 a.m. yung last call, yung huling pagbiyahe ng tren nila kung sa amang rota. Yun po 1 a.m. Kung nakaya sa Hong Kong, ba't di makakaya sa Pilipinas? Yun po, Mr. Chair, pag-aaralan po namin, and just the same as our current. Tawagan yung Hong Kong. Sa Current Hong Kong, maintenance bakit ano din pang ginagawa po niyo? is- Ba't niya nakapagpulot kayo hanggang 1 o'clock? Baka Yes po. makapulot kayo ng doon. Also po, since yung current maintenance provider natin is Japanese, so pag-aaralan din po namin kung paano din ginagawa po sa kanila na maikli lang din po yung maintenance period. Baka may problema kayo sa maintenance provider. Baka tamad o mahina ang maintenance provider ninyo. Hindi alam yung ginagawa. Palitan yung maintenance provider. Hindi naman po siguro ganun, Mr. Chair. Hindi Kasi nga po, ma'am. Kasi nga po, okay, you're being technical. Hindi masyado ako nakakaintindi niyan. Karamihan sa atin dito, hindi naintindihan mo, in-explain mo. Kunti lang. Ito lang yon. Nagagawa sa ibang bansa. Pare-pareho lang naman yung train system ninyo sa Hong Kong at saka dito, di ba? Pinatin pa nga yung train natin sa Hong Kong, di ba? Am I right? Kung nagagawa nila, Hong Kong authorities, na ma-extend hanggang 1 a.m. yung huling biyahe nila, bakit hindi natin kayang gawin dito? Yun lang po yun. Opo. Pag-aaralan po namin, Mr. Chair. Kaya nga, Babalikan so po namin kung kayo. may na-explain ka tungkol sa maintenance provider, mukhang doon na ata yung tinutuon yung problema, then talk to this maintenance provider and tell them, hey, bakit nagagawa sa Hong Kong? Ba't hindi natin magagawa dito? Singapore nagagawa hanggang 12:37.
Di ba? Sige po, Mr. Chair, we'll study that po and get back to you po on that. So kailan po? Ayoko lang will study. Gusto ko dapat meron ka maibibigay Yes na date. po. Opo, pag-aaralan po namin together with the line 1 and line 2 maintenance po para pare-pareho po Sa kami. LRT. Yes po. We'll try to see po if within the month of August we can come up with a recommendation. Recommendation. And then after that, kailan na mag-uumpisa implementation? Once we can come up with a recommendation, kung feasible naman po siya, then immediately we can naman po implement. So sa tingin niyo feasible, di po ba? Hindi ko pa po, Mr. Chair, I would want to say yes. I hope it is a yes, but yun po, we will discuss po with our Alam niyo po yung technical team. kasabihan na marami, kung gusto maraming If there's a paraan. will, there's a way. Yes po. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes po. So gusto ko yung kailangan marami tayong gagawin paraan na para maisakatuparan itong pag-extend ng serbisyo ng MRT, Yes po, Mr. diba? Chair. Para sa marami sa ating mga taga-service industries. Ito yung palaging late umuwi, mga nag-overtime for their safety as well. Yes po, Mr. Chair. Sumasaan ko yan. Okay. So by August, next month, magbibigay kayo ng report sa committee na ito Yes po, tungkol Mr. dyan Chair. Yes sa po, extension Mr. of Chair. MRT, Up. sa servisyo ng MRT. Dalian Trains. Ano na status nitong tadtad ng korupsyon, Dalian Trains? Sa base po sa nung huli po tayo nag-present din po kami dito sa Committee on Public Service. Sa ngayon po, yung team po ng Dalian expected po to arrive itong buwan na to. Ngayon po magpo-provide po sila sa amin ng status ng lahat ng mga Dalian trains na nandito. Currently po ang aming consultant meron na rin pong nai-submit po sa amin last week lang nung possible costs kung patatakbuhin po ang Dalian trains, no, yung in terms of additional power due to the weight, yung magiging additional costs ng Maintenance. yes po ng maintenance on Dalian trains and the operations po, no. So ito po ay pag-aaralan po namin since last week lang po na-submit sa amin nung Friday. So pag-aaralan po namin yon for us to be able to come up kung ano po yung magiging mas beneficial. Gaya nga po ng sabi nyo, dapat bang ibalik na lang po natin ito at Alam niyo, ma'am, po ng what is beneficial for everybody, for our country, and for our people is ibalibag isoli yung trend na yan na in the first place, alam naman pala kung sino man nag-procure niyan, kung sino man nakipagkontrata niyan, alam naman pala na it will not fit our train system here. And yet, binili pa rin yung trend na yan. Nagets nyo? Alam nila na hindi babagay, hindi tutugma sa railway system natin, sa MRT, yung Dalian train. And yet, pinilit pa rin. Doon mo pang kita yung tad-tad ng korupsyon, di po ba? up. So kung ako po, tatanungin nyo kasi para lamang ma-accommodate itong mga train na ito, marami tayong gagawin adjustment at magdadagdag tayo ng bayad sa maintenance, tama? For several billions of pesos every year para lamang ma-accommodate itong Dalian train. Sana magan. Isoli na lang yan sa China kung saan mang bansa galing yan. Am I right, Yusek? Yebra? Tama po kayo, Mr. Chair. Pag-aralan natin kung paano natin makumbinsi yung kung saan galing bansa yan at kumpanya na isoli itong mga train and we get a refund. What do you think, sir? Tama po, Mr. Chair. Base ho sa kontrata ng Dalian itself, may mga mekanismo ho doon na pwedeng i-avail ng mga parties, lalo na ang DOTR, kung halimbawa kung hindi angkop yung train na na-deliver doon ho sa pangangailangan ng departamento. Tama. So ibabalik po natin. That could be an option, Mr. Chair. So ASEC, ibalik. Huwag na natin pilitin pa. Diba? Although hindi nyo kasalanan yun, inabutan nyo na lang sa mga previous administration pa yun. Huwag na natin pilitin. At saka, yung mga involved dito, ano nangyari sa mga kaso na nakasuhan na ba? May nakulong na ba? Mr. Chair, kami ho mismo nung, I think 2017, kami ho mismo nag-file ng complaint sa ombudsman. Okay. Isa ho sa mga nireklamo ho namin ay yung
ito nga hong pagkabili ng Dalian trains Mhm. at kung iba't iba pang mga anomaly dun sa MRT3. Sa kasamaang palad po, dinismiss ho ng ombudsman yung mga kasong final namin at nag-file ho kami ng motion for reconsideration. Yun pa rin ho ay dinismiss ulit ho. Okay. ng ombudsman. Magkano nga ulit itong Dalian Train? Yung anomaly sa Dalian Train? How many billions? How much? Yes. 3.76 billion pesos po, and so far ang nabayaran po natin ay nasa 1 billion or around 28%. Okay. So, ibig sabihin, meron pang 1 billion na 2.7 pa po. 2.7. Opo. So, meron pang balanse tayo. Eh, wag nyo nang bayaran. Yes po. Hindi Yung po tayo nagbabayad mula nung nag-umpisa po ang Pero yung nabili na natin, yung nabayad na natin, yun ang kailangan nating refund. Now, doon sa kasong na-file sa ombudsman at na-dismiss, I know there's such thing as double jeopardy. Hindi mo na pwedeng i-file ulit yung kasong kung saan na-dismiss na. Pero pwede ba tayo mag-file ng another case, silipin nyo, na related dyan sa Dalian Train against these people na na-dismiss yung kaso? We can do that, Mr. Chair. Yes. Apo. Sino-sino ito na-file ng kaso sa ombudsman? Mr. Chair, it would be okay if we just give you a copy of the complaint, Mr. Chair. Hindi, kasi para malaman ng taong bayan, sino yung mga taga-gobyerno na gumawa ng hindi tama, nahiya ka. Hindi naman, Mr. Chair. Sige. That has been 7 years Sige, ago. And, ibulong mo na lang dito. Hindi kasi, alam nyo, just like you, I'm really frustrated na ginawa niyo yung tama. Nag-file kayo ng kaso pero na-dismiss. And ngayon, itong mga taong gumawa ng kalokohan, pag-alagala pa. Hanggang ngayon ba nasa, ano pa rin? Gobyerno yun? Wala na. I doubt it, Mr. Chair. May Wala isa sa kanila? po. If I may clarify, Mr. Chair, wala pa hong Ate mo na, there's no double jeopardy Yes. nga pala. Kasi Wala hindi pang- pala korte itong Hindi po, ombudsman. hindi po. So kung hindi pa walang double jeopardy rito, then keep filing those cases. With your assistance, Mr. Chair, perhaps we can Siguro. expect Iba a na yan. different result. Yes, we'll help you. Kami dito sa Senado, ipupush namin na buhayin yung kaso. Kasi malaki din yung 2.7 billion, laking pera yan. Ang dami na sanang paggagamitan yan, especially sa healthcare natin, di ba? Sige, okay ako dyan. So, give me a report kung kailan nyo umpisahan yung pag-usap sa mga taga-Dalian Trains para maibalik na itong tren nila at mabigyan tayo ng refund. Yes po, Mr. Chair, will do po. Tama? Okay. Ito.